flash report. Mag-ina patay ng pagbabarili ng pulis sa Tarlac. Yan ang saktong balitang hatid ni Anjo Bagawisan. Magandang morning, Anjo ulit. May itong video ng pagbaril sa mag-ina kumakalat sa internet ngayon. Nakumpirma na ba ito ng PNP? Oo, Jeff. Nasa kustudiyan na ng pulisya ang isang pulis Parañaque na namaril ng mag-inang kapitbahay niya dun sa Paniqui, Tarlac kahapon. Sa ulat ng Paniqui Police Station, patay sina Sonia Gregorio, 52 anyos, at anak niyang si Frank Anthony Gregorio, 25 anyos. Suspect ang 46 anyos na si Police Senior Master Sergeant Junel Nuesca na nakadestino sa Crime Laboratory ng Parañaque City Police. Ayon sa pulisya, binaril ni Nuesca sina Sonia at Frank Anthony sa area nila sa Purok 2 sa Barangay Cabayawasan, bandang alas 5 GIS ng hapon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Noriel Rambawa, ang Chief of Police ng Paniqui Municipal Police Station, sabi ng mga witness sa kanila may narinig daw na nagpaputok ng boga doon sa komunidad dahil nga magkapitbahay ang mga ito, at pinuntahan ng pulis yung kapitbahay at nagkaroon nga ng sagutan. At doon sa sagutan na iyon na tumagal ng mahigit 5 minuto dahil yung video na kumakalat nga sa internet nasa ganoong tagal, na-trigger ang galit ng pulis nang makipagsagot ang kanyang anak doon sa nakatatandang biktima na si Sonia. Naungkat pa nga ang isang dating awayan pa dahil sa agawan sa issue ng lupa. Ayon sa pulisya, meron daw kasing kaunting dispute sa kanilang right of way dahil sa kanilang pwesto doon sa lugar na yon na mahigit 1 taon na rin daw pinag-uusapan ng dalawang panig. Kaya ang sabi naman daw ng asawa ng suspect sa pulisya, may pagkakataon daw na nababastos pa ang pulis at hindi nire-respeto ng kapitbahay. Lahat ng yon humantong dun sa punto na nakunan na nga ng viral video na ito na nagkaroon ng matinding sagutan, nadamay pa yung kamag-anak o yung anak ng pulis, at doon na siya nagpaputok ng baril sa nanay at sa kanyang anak. Tumakas ang suspect pagkatapos sakay ng kanyang motorsiklo, pero sumuko siya makalipas ang 1 oras doon sa pulisya sa Rosales, Pangasinan. Taga-Urdaneta daw kasi itong suspect at doon siya papunta, pero naisipan niyang sumuko. Isinuko rin niya yung kanyang 9mm Beretta na service firearm na ginamit niya doon sa pagpapaputok o sa pamamaril sa mag-ina. At patuloy pa rin nga, hawak na nga siya ngayon ng pulisya at inaasikaso na nila ang pagsasampa ng kasong double murder sa pulis, pati na rin siyempre ang investigasyon ng Internal Affairs Service ng PNP dahil nga isa siyang miyembro ng police force. Jeff. Anjo, doon sa video may makikita na parang bata. Kaninong anak yun? Sino yung bata? At nasan yung bata ngayon? Jeff, para sa mga makikinig natin, hindi pa natin nakukuha nga yung permiso na ilabas yung video na yun, kaya hindi pa natin siya maipalabas dito. Pero doon nga sa nabanggit mo, Jeff, yung bata doon na na-confirm ng pulis na minor, siyang anak ng suspect na pumasok na nga siya nung bandang patapos na nga, or nung medyo tumataas na rin yung tension ng away at nakipagsagutan doon sa nanay na binaril. At yun yung isa sa mga tinitingnan ng pulis na siyang nag-trigger doon sa suspect na paputukin na nga ang kanyang baril. Sa ngayon, nandun pa rin sa kanilang tahanan sa Paniqui dahil syempre may sarili pamilya ang minor na ito at nandun siya sa mga oras na ito ayon sa pulisya, Jem. Ano yung, Anjo, anong rango itong suspect na pulis? Jeff, Police Senior Master Sergeant. Yung pulis, so nasa SPO levels na rin itong pulis na ito. Oo. Anong sabi na may sinabi na ba ang pamunuan ng PNP o mas yung NCRPO tungkol dito sa nangyari? Jeff, sa ngayon wala pang nire-release nga na statement yung NCRPO at yung lokal na police dito dahil kakapangyari lang nung insidente kahapon ng hapon at doon na lang naungkat nung sumuko siya na dito nga siya nakadestino sa Metro Manila. So yun yung aabangan natin na mga ilalabas na pahayag ng PNP sa mga susunod na oras. Sige, abangan natin syempre yung magiging development. Pero Anjo, may tanong din si Tito Johnson para sa'yo. Anjo, may information ba kung yung pulis ba ay nakainom nung nangyari yung alitan sa pagitan niya at nung mga biktima? Kasi kung makikita niyo yung video, parang bumabaril lang ng manok .
Jeff, Johnson, wala pang binigay na detalye yan si Lieutenant Colonel Rumbawa kung dun sa lagay ng pulis ng mga oras na yun at patulati alamin kung ano yung estado ng kanyang katawan nung nangyari nga yung pamamaril. Ang klaro lang talaga doon sa video napakataas ng emosyon, napakataas ng temper ng mga kampo na nakita doon sa video na yon at yun yung patuloy na iniimbestigahan ng pulisya. Thank you, Anjo. Siguro dapat i-review ulit ng PNP paano bang nag-handle ng ganyang klase ng mga situation ng kanilang mga pulis. Ay biruin mong mamamaril ka ng tao sa harap ng bata. Oo, Johnson, ang sabi nga ni nung Chief of Police, bilang isang pulis, ang patakaran talaga sa mga ganyan, kahit ikaw ay off-duty, maximum tolerance pa rin sa mga ganyang sitwasyon. Ibig sabihin, kahit tumaas yung mga tensyon, magkainitan, kailangan pa rin ng pagpipigil na hindi umabot nga sa ganong katinding karahasan. Alright, thank you, Anjo.